Nasira yung laptop ko. Itatapon ko na sana, pero naisip ko, gawin ko nga ang external drive. So, binuksan ko. Ngayon, depende sa laptop, either meron niyang isa o dalawang drive. Meron din yatang laptop na may more than 2, pero di pa ako nagkaroon nun. Di ko afford. Tapos, meron din yatang laptop na hindi natatanggal yung drive. So, tapon mo na nga lang. Pero buti na lang, removable yung drive sa laptop ko. At dalawa pa yung drive. So, kung bibili ka ng laptop, siguraduhin mong natatanggal din yung drive para magawa mo to. Ito yung isa at ito yung isa. Ito yung HDD, duh! At ito naman yung SSD. Kung hindi mo alam kung HDD o SSD yung nasa laptop mo, okay lang yan. Kung pagbukas mo ng laptop mo, hindi mo alam kung alin dyan yung drive, ito yung mga hahanapin mo. Yung HDD, hindi mo yan mamimiss kasi malaking space ang kinakain yan. May SSD rin na ganyan kalaki, pero it doesn't matter kung anong klaseng drive yan. As long as removable, pwede natin yan gawing external drive. Ang mahalaga lang, kailangan nating alamin yung form factor niyan. Standard naman yan, 2.5-inch drive, pero para sure, check natin mamaya. Ito naman, malalaman mo na drive yan kasi nakasulat dyan, solid state drive or SSD for short. Ang form factor naman nito is M.2. Para ma-sure natin, tanggalin natin. Tanggalin natin tong screw, tapos wiggle-wiggle lang para matanggal. Itong SSD ko, SATA. Take note natin yan. Para malaman natin yung full specs, kunin natin tong model number. Tapos, Google natin. So, ito yung lumabas, M.2 SATA. So, click lang natin to. Check natin yung specs. See more. So, ang kailangan natin makita is yung form factor. So, search natin form factor. Okay, so actually, itong mali ito. Nakalagay 2.5 inches. Pero ito yung tama sa baba. M.2 form factor. So, para ma-check lang natin, M.2 form factor. Ito tayo sa images. So, ito yung mga M.2. Open natin sa new tab. So, yung sa laptop ko, ito yon yung 2280. Yan yung normal. So, merong maliit. Tapos, merong mas malaki. Alam ko, itong malaki, walang ganyan sa laptop. Pero, hindi ko sure. Tapos, yung 2.5 form factor, 2.5 inch. Images ulit tayo. So, ito yung itsura niya. Ito magandang example. Halimbawa, ito yung open natin sa new image. Ayan. So, ito yung M.2, yung nakita natin sa laptop ko. Ganyan yung itsura niya. Tapos, ito yung 2.5, yung malaki. Ngayon, isa pang kailangan nating i-check dun sa M.2 is yung M.2 NVMe form factor. Ito kasi yung NVMe, halimbawa, yung sa akin kasi, meron siyang dalawang ngipin. So, ito yon. Ito yung SATA. Tapos, yung NVMe kasi, iba pa yon. Meron siyang isang ngipin lang. Ayan. So, yun yung pinagkaiba niya. Ito isa lang, isang ngipin. Tapos, ito, meron siyang dalawa. So, yun yung kailangang bantayan din. So, yung sa akin, SATA yon. So, kailangan, pag ginugel nyo siya, ayan, diba ito, yung ginugel natin, dalawa yung ngipin yan. Yan yung SATA. So, alam ko yung mga lumang laptop, yung SATA nun, isang ngipin lang. So, check nyo talaga yung sa inyo, yung sa laptop nyo. Pero yun lang yung kailangan tandaan. Meron yung SATA tsaka NVMe. So, hindi compatible yung isa sa kabila. Yung sa akin, SATA. Kaya, SATA yung kailangan. Tanggalin naman natin tong HDD. Angat natin yung lock. Tapos, tanggalin natin yung cable. Kunin natin yung part number. Tapos, Google natin. Ito yung sa HDD. Ang lumabas sa kanya is Seagate 500GB. Tapos, ito yung mahalaga, 2.5 inch. Yan yung form factor. So, pag in-open natin to, search ulit natin, form factor. Kung mapansin natin dito, 2.5 inch siya. So, yun yung kailangan natin. So, yung form factor nito is 2.5 inch. Yung kanina is M.2 SATA. Okay. So, alam ko na yung form factor ng drives ko. Isang M.2 SATA at 2.5 inches. Order na ako ng enclosure. Ayan, dumating na. Buksan natin. Ito yung 2.5 inch. At ito yung M.2. Check natin kung anong nasa box. Ito yung enclosure. Ito yung cable. Manual. At wala na. Check natin yung isa. Manual, cable, tornilyo at something, thermal pad, screwdriver, at yung enclosure. Assemble na natin. Ito yung 2.5 inch enclosure, cable, at drive. Para mabuksan natin yung enclosure, may arrow dito. Tulak lang natin papunta sa direksyon ng arrow para bumukas. Sa loob, may dalawang foam para patungan ng drive para komportable siya. Tanggalin lang natin itong case sa gilid ng drive. Check natin yung orientation ng connection para malaman natin kung paano siya isushoot. Tanggalin muna natin yung foam, tapos ilagay na natin yung drive. Lagay natin yung foam sa ibabaw, tapos isara na natin. Then finally, kabit natin yung cable. Okay, one down. Next, ito yung enclosure, ito yung drive, cable, tornilyo at something, screwdriver, at thermal pad. Buksan natin yung enclosure. Ilagay natin yung drive, wiggle-wiggle natin para pumasok. Push natin pababa, lagay natin yung something dun sa butas. Tanggalin natin yung plastic sa thermal pad, then ilagay natin sa ibabaw ng drive. Para masara, i-hold yung something habang nilalagay yung takip. Kalugin natin para alam nating safe yung drive. Dapat walang kumakalog sa loob. Pag okay na, lagay na natin yung screw. Then, finally, lagay natin yung cable. Actually, pangalawang order ko na to. Kinuha ko yung SSD nila.
Tapos yung hard disk ng dalawang laptop, kinuha ko. Nilagay ko sa PC ko. Sabi ko na nga ba eh. Sige na. Check mo na lang yung link sa description. Ano? Para dun sa mga binili ko. Talaga?